building. Maaaring this year or next year, 2030. Ewan ko naman. Amen? Para sa parang talagang maganda ng plano. Talagang maganda yung sa mga plano. Gusto ko, talagang kaganda yung ating worship hall. Para sa akin lahat yun. Amen? Okay, nakusin yung Bible sa program na Genesis chapter 43. Saan pa lang Genesis chapter 43. Genesis chapter 43. Alright, nandiyan po kayo? Chapter 43. Okay, ang Genesis po ay unang-unang aklat sa Old Testament. Nadala ko ninyo? Okay. Hindi ko kasi naghahanap pa. Nasa likod. Iba mo titingnan pa yung ano. Alright, nakita na po ng iba. Dating ko sa verse number 8 to number 9. Talagang iba, paborito yung likod. Magkaroon na ako po ito. Alright, ganyan po kayo? Verse 8 to number 9. Tayo po lahat. Ready? Basta, and Judah said unto Israel, his father, send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, both we and thou, and also our little ones. I will be surety for him. Of my hand shall thou require him. If I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame forever. Okay. Let me bear the blame forever. Ulitin po ninyo, no? Okay, sa Tagalog, sabi ni Judah, ako ang mananagot sa kanya. Ako ang mananagot sa kanya. Nalakit niya, Panginoon. Ako po'y lumalapit, humihingi ng iyong kalakasan, humihingi ng iyong kapangyarihan, humihingi ng iyong patnubay sa bawat isa na narito po sa iyong bahay sa bahan. Hinihiling ko, Panginoon, bigyan mo ko pagkutsa ng pangunawa, kababaang loob, at pagtanggap ng iyong salita. Ako na iyong naglingkod ay narito po laan na magamit mo upang mapakain mo, palakas mo, mapasigla mo, mapag-alam mo ang pananampalataya ng bawat isa. Lord, ako bigamitin mo lamang at ako pinagpasalamat sa iyo sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, sabi ni Jacob, Israel, sa kanyang mga anak, magbalik kayo ng Egypt. Bumili kayo ng pagkain. Nang sabi ni Judah, tatay, babalik kami kung papasamahin mo sa amin si Benjamin, yung bunso. Ang sabi ni Israel, hindi niyo siya pwedeng isama. Baka kung ano ang mangyayari sa bata. Alin kasi niyo? Hindi niya siya pwedeng isama, baka kung anong mangyayari sa bata. Pag may masamang nangyari sa kanya, wala na nga si Joseph na kanyang kapalit, mawawala pa siya sa akin. Ikamamatay ko. Gusto yun ang pag-usap. Okay? Sabi ni Judah, kung hindi mo siya papasama sa amin, hindi ka pwede magpunta ng Egypt. Sapagkat ang sabi sa amin, nung governor doon, hindi niya kami haharapin kung hindi namin kasama si Benjamin. Iharap si Joseph, yung governor doon. Amen? Tinitesting lamang sila. Now, kaya sabi ni Judah, pasamahin mo sa amin. Ang sabi niya, at kung ano man ang mangyari sa kanya, ako ang mananagot sa kanya. Okay? Ako ang mananagot sa kanya.
Okay? Now, notice verse number 9. I will be surety for him. Sa aking kamay, hanapin ko siya. Kung hindi ko siya ibalik sa iyo at ilagay sa iyong harapan, ay papasanin ko ang sala. Nakunin po yun? Ibig ko, tandaan po rin sa ako ang mananagot at yung utulo, papasanin ko ang sala magpakailan paman. Now, listen Christian, in chapter 44, kung tinupuklotin, alam natin na nangyari. Amen? Kaya ba naman sabi ni Joseph, na hindi pa rin nakilala, okay, hindi iwan si Benjamin. Iwan siya. Sabagat nakita sa kanyang sako yung, ano yun? Yung cup. Remember na? Ang sabi ni Judah, ginagit niya ang usapan nila ni Jacob. Ako ang nanagot. Nakikusap ako. Pauwiin mo si Benjamin sa amin at ako ang ipalit mo sa kanya. Tatanggapin ko ang pagkagalan ko. Ay, kamakayan. Sapagkat sinabi ko sa akin naman, ako ang mananagot sa kanya. Ako ang mananagot sa kanya. Alright? Now, Christian, we live in a day, sa ating palang nito, okay, ay makikita niyo po, na karamihan sa mga tao ay hindi gustong tumanggap ng responsibilidad. Maraming tao ngayon, laging sa mga kasawian niya sa buhay, laging naghahanap ng masisisi. Okay? Ayaw tumanggap ng kanyang pagkakamali. Mag-isip po kayo ng mag-asawa. Maraming mag-asawa, bumabagsak, hindi na nakakabawan sa pagkat walang isa man gustong tumanggap ng pananagutan. Tama? Kaya yun ang pag-usapan ng gabi. You are responsible. You are responsible. Yes, Christian, maraming tao yan umiiwas sa responsibilidad at laging naghanap ng masisisi sa kanilang mga kasawian sa buhay. Bukang bibig, kasalanan mo kasi. Kaya hindi ka sa akin, kasalanan mo kasi, ikaw ang may sala. At ipinagpasan sa iba yung kanyang responsibilidad. Again, Christian, you and I are responsible. Ano sabi ko? You and I are what? Responsible. Okay? For your own action, words, na lumalabas sa bibig, thoughts, you are responsible and we are accountable to God. Amen? In Romans 14:12, the Bible says, every one of us shall give what? Account of what? Himself to God. Amen? Bawat isa ay masusulit ng kanyang sarili sa Diyos. Meron tayong pananagutan. Magsusulit tayo ng ating sarili sa Diyos. You are responsible. You are responsible. Now, ibig ko sa kapatid na may ballpen kayo at papel. Amen? Meron kayo ballpen at papel? Isulat yung ating pag-uusapan. Medyo parang lecture ang gagawin ko ngayon. Lecture. Ulat kasi sa buhay. Meron kayong notebook. Kung wala kayong notebook, sa likod na yung Bible, wala kayong ballpen, manghirap kayo sa katabi nyo. Nagdala ko ng 200 ballpen dyan. Okay, makikita ko ka lang. Okay, babalik ko lang. Amen? Sa likod ng Bible, Amen? Sa likod ng, kaya kung hindi, sa likod ng, nasa harapan mo. Amen, Christian? You are what? You are responsible. Okay, you are responsible, Christian. Okay? Okay, una muna, you are responsible, number one, for your own time with the Lord. You are responsible for what?
Alright. Yes, sa oras na iuukol mo dapat sa Panginoon. Ha? Okay? Okay? There is no question kung anong oras ka mag-uumpisa at magtatapos. Ang mga excuses meron ka. Okay? Sapagkat hindi naging maganda ang maghapon mo. Sapagkat hindi ka nag-ukol ng oras. You are what? You are responsible. Okay? Notice si Gabriel isang great men of God. Ano yung ito mga great men of God? Yung talagang mga dakilang dalaga ng Diyos. Pag pinag-aralan mo yung kanilang buhay, makikita mo, they are, all of them are early riser. Ang sabi ko? They are what? They are early riser. Gumigising talaga sila ng maaga. Alam niyo kung anong kadahilan lang? To meet the Lord. Early riser sila. Para lamang talagang makipagtagpo sila sa Panginoon. Hindi mo lang ba? Bibili sa bakit? Okay, number one, si Abraham. In chapter 19, verse 27, pinag po. Mabilis lahat. 19:27. Ibig ko sila matapos ito po ito ngayon bago mag-rapture. Okay? Chapter 19, verse 27. Nandiyan na kayo? Alright, ready? Basa. Lakas kayo. And Abraham got up early in the morning to the place where he stood before the Lord. Nakita mo yun? Gumising siya ng napakaaga. Okay? At nagtungo sa isang lugar na doon siya tumayo sa harap ng Panginoon. Chapter 22, verse 3. 22:3. Andiyan na kayo? Hindi. So, ready? Ready? Basa. And Abraham again rose up early in the morning and saddled his ass and took his young men with him and Isaac his son and laid the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place of God, which God had told him. Parang ang sumamba, talagang bumangon siya ng maaga. You see? Ano si Abraham? Early riser. Okay? Para makapag-ukol lamang talaga ng oras sa Panginoon. Now, si Jacob, chapter 28:18. 28:18. 28:18. Ready? And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for a pillow and set it upon it and poured oil upon the top of it. And he called the name of the place Bethel. You see? Okay. Sino po yung now, si Moses. Exodus chapter 24, verse 4. Exodus 24 and verse number 4. Okay, ready? Okay, ready? Basa. And Moses wrote all the words of the Lord and rose up early in the morning. Oh, naganda niyo po yan? Okay, early in the morning. And builded an altar under the hills and 12 pillars according to the 12 tribes of Israel. Bakit siya gumigising ng maaga? Para maghandog, para mag-worship sa Panginoon. You see? Now, Christian, you are responsible for your own time with the Lord. In Mark chapter 1, Mark 1:35, ano sabi ng Bible doon? Ang si Jesus ay bumangon, madilim pa. Ipalami, para lamang siya'y manalangin at siya ang nagturo sa atin. Di ba? Okay? Nasa iyong panalangin, magtungo ka doon sa silid. At ang iyong ama na nasa lihim, gagantin pala ang kanya. Okay? You see? But the question is this. Ikaw ba, nag-uukol ka ba? Nagbibigay ka ba ng oras na para sa Panginoon? What do you mean? You are responsible for your own time with the Lord. Hindi mo ito maisisisi kapag hindi ka na nakakapag-pray, hindi ka na nakakapag-basa. Hindi mo pwedeng isisi sapagkat busy ka, marami kang trabaho, may pasok ka, o kaya may tao kayo dahil sa pamilya mo. No, you are responsible for your own time
time with the Lord. He said, mananagot ka sa Panginoon. Nagawa ng mga great man, nagawa ng iba, hindi mo magagawa. Kasi kailangan mo ito. Okay? Para mas stable yung faith mo, lumago ka pa, at para rin sa inyo na sanctification. Ano yung ibig siya? Secondly, you are responsible, secondly, for your own handling your stress. Ano yung stress? Ano yung stress? Okay, tension pa. Okay, sana? Okay, write it down, ha? Sulat niyo po ito. Now, stress is what? Ano yung tension? Ano yung stress or tension? Ha? Okay, you know ito. Tension or stress is a feeling of nervousness. Feeling of nervousness that makes you unable to relax. Amen. Lagi kang balisa, lagi kang kinakabahan, lagi kang problemado. Sa hindi naman maintindihan bakit may problema ka. Nakikinig ka sa akin? Huh? Okay. A feeling of nervousness before an important or difficult event. Yung bang may darating, may pupuntahan ka lang, hindi ka naman palagay. May darating ng tao, balisa ka lang. Nakikinig po ako doon? Nakikinig po ako? Listen, dear son, hindi ito mabuti para sa atin. It is not good for your health and your spiritual life. Amen? Amen. You are responsible. Okay? For handling your stress. Napakahalaga na matutuhan mo sa Christian to handle or to manage stress and tension. Sapagkat maraming tinatawag na stresses are manageable. Pakinig ka? And you are responsible to manage or handle it. Ano yung sabihin? Madalas kasi you choose to worry and bother over things that out of your control. Madalas kasi, yung problema mo, hindi mo naman kontrolado. Okay? Hindi mo hapa. Panahon. O kaya yung ikikilos ng tao na yun. O kaya yung uugaliin ng taong darating sa'yo. Hindi mo kontrol yun eh. Kaya sa pag pinagkakaisip-isip mo, ano binubunga? Tension. Kabalisahan. Nakikinig kayo sa akin? Minsan, ano yung sabihin? Minsan, stress or tension or worry, they don't just happen to you. Hindi ito basta na lamang nangyari sa'yo. Nakikinig kayo? You choose it. Ano kasi ang sabi ko? Okay, you choose it. Again, you are what? You are responsible. Okay? You choose it. You choose to worry and then upset over things that out of your control. Okay? Now, okay, so they don't just happen to you. You choose it. Pinili mo. Huh? Now, baka kasi hindi kayo naniniwala sa ating, baka hindi kayo naniniwala sa ating pinag-usapan. Okay, alam mo, ito pong stress, ano po, hindi ito modern invention. In Psalms chapter 4, verse number 1, even David ay nakaranas nito. Pero natutuhan niya kung paano handilan. Okay? Alright. Now, yes, but sabi to say, talagang isang totohanan that we live in a very stressful lipunan. Okay? At maging Kristiyano ay apektado nito. Nakikinig ka sa akin?
At kung hindi ka maniniwala, magkakaroon kayo, sandali lang, mabilis ako, ng talagang stress test mula sa bibig ng isang nanay din na stress. Pari na siya? Ha? Okay. Ito namin ito, lagi siyang kinakabahan. Lagi siyang palisang-palisa, talagang stress niya. No? Sabi niya, I find myself feeling worn out at the end of the day. Basta dumating ng hapon, parang pagod na pagod siya lagi. Para siya nag-arawan maghapon sa bukid. Nakali po? Ganyan ba kayo? Ha? Pangalawa sabi na nito, I have increased digestive problems. Nakikinig niyo sa akin? May problema siya ngayon sa sigmura. Ha? Okay? Meron siyang heartburn. Kala niyo tuloy, may sakit sa puso. Ayun pala na lang. Okay. And then, may heartburn siya. Pangalawa, lagi siyang what? Constipated. Kung ilang araw siyang hindi, oo. Tuyot na tuyot. Parang tubig na tuyot. Okay? Pagkatapos ng constipation isang araw, ano susunod naman? Lagi naman siya nag-LPM. Ganyan ka ba? Hindi mabuti sa ating kalusugan, sa ating spiritual life. Okay? Kasi nakala ng Kristiyano ay satanic attack. No, you choose it. Okay? And then, sabi ng naninito, I feel self-conscious or inadequate. Lagi niyang pinakikiramdaman yung kanyang sarili. Ha? At ang kanyang laging pakiwari ay parang ano yung inadequate? Lagi siyang nakikiramdaman sa kanyang sarili. Natakot siyang pumalit sa harap ng tao na kung anong isipin sa kanya. Alright? And then, sabi niya, I have difficulty concentrating. Okay? Madalas, hindi niya alam ang kanyang gagawin. At madalas, nagiging makakalimutin siya. Anong dahilan? Anong dahilan? Stress. Ang panglima, sabi niya, madalas, I feel depressed. Lungkot na lungkot siya, or madalas, umiiyak siya uncontrollably. Ganyan ka ba? Again, Christian, you are what? You are responsible. And number 6, ito rin nakaitis, number 6, nakuha niyo ba? Yan. Ano sabi niya? When things don't go my way, I get angry and aggressive. Kapag hindi nangyari yung kanyang gusto, galit na galit siya. Okay po? At madalas, I have argument with my family so often. Okay po? Kaya sabi ko, it is not good sa ating kalusugan at maging sa ating spiritual life. And then, 7, sabi niya, I experience shakiness, trembling, or nervo. Iyon nga po. Madalas, lagi siyang kinakabahan at nangangato siya. You see? Now, maraming suggestion ng tao, paano ma-overcome ang stress or tension. But of course, the Word of God will stand. Amen? Hindi opinion ng tao, hindi what? The Word of God. The Word of God. In Psalms chapter 4, yung aking pinakitang talata, chapter 4, verse number 1, ito po. Hindi ko makikita, even David ay naranasan din ito. Psalm chapter 4.
And verse number 1, kaya nga po, hear me when I call, O God of my righteousness, Thou hast enlarged me when I was in what? When I was in distress. Have mercy upon me and heed my prayer. O ye sons of men, how long will you turn my glory into shame? How long will you love vanity and seek after pleasing self? But know that the Lord hath what? Set apart him that is godly for himself. The Lord will not hear me when I call unto him. You see? So our help comes from above. Siya rin ang makakalutas ng ating suliranin. And reason, you are responsible, okay, for your own to manage or handle stress. Amen? Believe the Word of God. Amen? Believe that He can do what He claims. Okay. Kaya anong remedy? Sabi ni David, hear me. Hear me when I call, O God of my righteousness. Ano po pakita? Pray about everything. You are responsible. Okay? Pray about everything. Amen? Let your request be made known unto God. Be careful. Don't worry. Be careful for by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known unto God. Pray for everything. Okay, ano ba? Make your thoughts the right thoughts. Magkaroon mo ng tamang iniisip. At ano ba? In Philippians chapter 4 verse number 8, nariyan po yung 8 bagay na ibig na Lord ilagay mo lagi sa isipan mo. Okay? 8 bagay. 8 things that you should be allowed to occupy your mind. Huwag yung mga kung ano mga bagay na manatakot ka lang. In Philippians 4:8, ano yung mga dapat na lumagi natin isip? Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are what? Lovely, whatsoever things are for good report, ano pa yan? If there's any virtue, and if there's any praise, think on these things. Kung basahin yung Philippians 4:8, sarain mo lahat ng pumapasok sa isipan mo. Kung hindi ka ibig-ibig, kung hindi may mabuting ulat, kung ito ay dalisay. Yun ang iyong kaisipin. Nakinig kayo? Amen, sir? And focus on what you can control. Pakilalas na? Saan ka dapat mag-focus? Focus on what you can control. And don't focus on what you cannot control. Saan ka dapat mag-focus? Saan? Ang what you can control. Huwag to sa hindi kontrolado. Alam niyo kung number 1 that you can control? Hindi sa number 1? Sarili mo. Ano ba? Sarili mo. You are, ano tayo natin? You are responsible for your own. Okay? Pray and put some action behind your prayer and thoughts. Kasi, nagpe-pray ka, pagkatapos naman, hinahayaan mo kung anong maisip mo na, doon mo na naman mag-focus mo. Pray. Pray and then put some action kung anong iisipin mo. Naliwanag ba? You are responsible. Sabi nga ng isang pastor, sabi niya, okay, spend time doing things that are meaningful. Minsan kasi kapag pensyonado ka, balisa ka, madalas ay parang kung ano ang nalaman ang ginagawa mo, na akala mo parang lang makaiwas ka sa niyogos mo. But no. Sabi niya, sabi niya, spend time doing things that are meaningful. Pakilabas niya? Spend time doing what? Things that are what? Ano yung meaningful? Labab lang siya. Maglinis ng bahay, mag-agiw. Meaningful? Meaningful ba yun? Meaningful. Tama yung ba ako? Spend time doing things that
ka ba? Kano yung meaningful? Bigyan ka ng example. Ano yung mga meaningful na doon ka magpupo ng oras? Meaningful. Di ba what you sow will reap? Di ba sabi ng Panginoon, ang naghahanap ng kanyang sarili, mawawalan. Pinagwiling siya mawalan, magkakaroon. Ano yung meaningful? Nag-visit ka sa nalulungkot, alawin mo nalulungkot. Amen? Pag napasayo mo siya, masaya ka na rin. Nakita niyo po ako? Ano yung meaningful? Winning souls. Dumulong ka sa mga Bible study. Nakikinig ka? Meaningful. Umabot ka sa Panginoon. Meaningful. Spend time doing things that are right. Meaningful. Okay? Kasi mayroong mga tao na kapag yung bang ninenervous, ayaw lumabas ng bahay, nakakulong lang. No? Tama? Nakakulong lang. Tagal ka niya ganyan. Nagbalik mo. Spend time doing things that are meaningful. Okay? You see? Bisitahin mo mga kaibigan mo, kamag-anak mo na hindi mo nakikita. I-share mo yung gospel sa kanila. Yes, and do things that make you feel good. Pakilakas nga. Do things that makes you feel good or brings what? Brings you joy. Maliwanag ba? Maliwanag ba yun? Okay. Gawin niyo mga bagay na alam mong mag-i-enjoy ka, sasaya ka. Okay? Don't forget, walang masama doon. Sapagkat in 2 Timothy 6:17, ano sabi ng Panginoon ni Pablo kay Timothy? Timothy, sabihan mo yung mga Christian. Okay? Magtiwala sa Panginoon Diyos wag sa kanyang yaman. Okay, magtiwala siya. Okay, hindi sa kanyang kayamanan, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Are you listening? All things to enjoy. You are responsible for your own to manage stress, tension, and worries. Maliwanag ba? Maliwanag mo ba? Number 3, you are responsible for your own emotions and reactions. You are responsible for your own emotions and reaction. Yung ating damdamin tsaka reaksyon sa mga nangyayari sa ating mga narinig should be under your control. Okay, lagi po, feelings and reaction should be under your control. Okay po? Nakakalimutan po? Hindi dapat sa Kristiyano na yung minsan na hindi mo na makontrol ang sarili mo sa mga lumalabas sa ibig, sa mga galit ka, o kaya takot ka, o kaya yung pangin mo, nagdadali na lang, hindi yun nararapat sa atin. Okay? Feelings and reactions should be under what? It should be under your control. In Proverbs chapter 25:28, you are to rule your own spirit. You are to rule your own spirit. The word rule means what? Manage. Ano pa? Handle. Alright? Okay, ikaw ang magdangal, ikaw ang magpakontrol sa iyong emotion, sa iyong reaction. In Proverbs 25:28, okay, nakita niyo po? Alright. Okay, bisa-bisahin natin muna po sa Tagalog, sa King James, saka natin po bisa-bisahin sa Tagalog. Nasusunod niyo ba ako? Amen. Alright, verse number 28, sa King's Bible, ready? He that hath no rule over his own spirit. Yung tao walang pagpipigil, hindi niya magawang i-manage ang kanyang sarili is like what? It is like a city that is what?
and without wars. Alam niyo naman, di ba, during that time, kapag yung syudad, giba ang pader, labas-pasok ang magnanakaw. Nakunin ba ako? Maging mga wild animals, labas-pasok. Nakakabal na kayo, nakakakaga. Ganon din yung isang Kristiyano, kahit Christian ka, pero hindi mo kayang pigilan ang sarili mo. Nakikinig ka sa akin? Nakikinig kayo? Masisira ang buhay mo. At makasisira pa rin ang buhay ng iba. Ha? You are to rule your own spirit. Okay? You are responsible. You are responsible for your own, ano yung naman for your own emotions and what? Reaction. Amen? Sa mga nagaganap, sa mga dumarating sa iyo, sa mga napalitaan mo, you are responsible. You are to rule your own spirit. Amen, Christian? Hindi ka dapat basta-basta lang magagalit ka na lang, bubulo ka na hindi ka noon. Okay? Nakikinig mo ba sa akin? Amen. Lecture to lecture. Okay? Tayo, Christian. Ewan ko lang kung magkakasin, kung maintindihan mo. Listen ka ba kayo? Take a lang. Sulat ko po dyan. Minsan ko lang binagkita. Okay. Alright. People don't make you angry. People don't make you mad or angry. You choose to be angry. People don't make you mad or what? Ano yung mad? Angry. You choose to be angry. Yan sunod nila? Basahin niyo ang buti. Alright. Now, ano sa palagay mo? Siya naman kasi kaya ako nagalit eh. Siya naman kasi kaya ako siya nabulgawan eh. Siya naman kasi kaya ako siya nagawa ng gano'n. Nagalit ako eh. Siya kasi eh. Tinatagyan ba niya yung responsibility siya? Hindi nga ako tumisisi. Kami niyo ba ako? Okay. Kaya doon siya nagalit, ay dahil doon. But again, people don't make you angry. You choose to be angry. Totoo siya ng Bible, sabihin na, okay, magaling kayo, pero huwag kayo magkasala. Totoo yun, tinabi sa Bible yun. Pero most of the time, pagka naggaling ka, nagkakasala ka. Tama, totoo. Nakasulat sa Bible mo yan, 1990, yung Bible ko lumang-luma na. Ay, iniisip ka na. Kaya ka nagalit, hindi dahil sa kanya. Hindi din mo magalit. Amen, Christian? Amen? Halimbawa, ang Panginoong Jesus nasa kwarto niyo. Okay? At sabi ng kwarto, sana na. Okay? May nagawa yung anak mo. Magagalit ka, bubulyaw ka, ano ng Panginoon? Anong bibiliin mo? Bibiliin mo huwag. Magalit kasi, sino na roon? Ang na. So, pwede naman pala. Tama. Amen, Christian. Let me like you, Christian. You are to rule your own spirit. Amen? You are to rule your own spirit. Anger is an emotional response. Anger is an emotional what? Response that you choose. Okay?
Eh, huwag natin kakalimutan, okay, hindi mo kontrol ang kilos o salita ng sinong tao. Tangis sarili mo lang ang hawak mo. Nakuha niyo pa ako? Ano yun? You are responsible. Every one of us shall give account of himself to God. Magsusulit ka ng iyong sarili sa Diyos. Every one of us. You see? So most of the time, yung ating failure, yung ating spiritual failure, ay bunga na rin ng ating sariling kagagawa. Nakuha niyo ba ako? Malungkot ka, galit ka, hindi ka masaya, depressed ka, pinili mo ang magkaganyan ka. Hindi mo yan pwedeng isisi sa iba. Amen. Paano mo sabi? Tama ba yun? Tama ba? Bible yan eh. Pagtanong ito, Bible na yan eh. Paano mo sabi? Kung wala sa Bible yan, sabihin mo mali ako. Bible na yan, tabi mo dyan. Tabi mo. You are responsible. Proverbs 19 and verse 11. Proverbs 19 and verse 11. Tingnan niyo po ito. Alright. Okay. Alright. Okay. Jesse, nalagay ba yung mga paliwanag? Okay. Nakit yun? Tingnan mo din. The discretion of a man deferred his anger. Now, the word discretion means decision. Discretion means what? Decision. Okay? The decision of a man deferred. The word deferred means postpone. Ano yung discretion? Discretion? Decision. Ano yung deferred? Postpone. Nakalimutan ba ako? Pag ibig sabihin, kaya ibig sabihin, maliwanag ang pinag-uusapan. Ano po? Okay? Kaya ka nagalit kasi yun ang pinili mo, decision mo magalit. Pero pwede mo palang i-postpone. Tama? Okay. Bakit hindi pala i-postpone? Papaliwanag ko ba i-postpone? Paliwanag, amen? You choose it. Hindi mo na ako nagalit din. Pasko. Hindi mo na ako nagalit. Birthday ko ngayon. Ano na sa Nestor? Kaya si Nestor, masaya si Nestor lagi. Birthday ko Nestor. Diba? Amen? Think, okay. Yes, the discretion or decision of a man deferred his anger. And it is his glory to pass over what? To pass over what? Transgression. Okay? The word pass over means what? Palampasin mo na ng bunayan. Paliwanag ba ako? Palampasin mo ng bunayan. Huwag na muna ngayon. Amen? Sweetheart, huwag na muna tayo magtalungan. Ano yung pinagsarin natin? Amen? Amen? Anak, hindi ko na kita mapagalitan. Dahil mamamasyal tayo. Amen, guys, ha? Kaya pag nagalit ka, decision mo rin yun eh. Kasi pwede mo na pwede mo palawag. I-postpone. Amen? Pati mga bagay-bagay na pwede mo magpalagpasan na ng buna. Pass over, diba? Tapos hindi mo man nagustuhan ang ginawa ko sinabi, pwede mo i-pass over. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Amen? Alam na lang alam na lang sa kapayapaan ng puso
pakot ng tao. Ako di ba? You see, you see, so you are what? You are what? You are responsible. Wala kang pwede sisihin sa mga bagay nito. Okay? Ikaw ang may pananagutan, ikaw ang mananagot. Okay? Again, listen. Emotion, reaction, feelings should not control you. Huh? You must control them. Nakita mo ako? Hindi dapat ikaw ang makokontrol ng damdamin, ng emotion. Okay? Because you must control them. They are your what? They are your what? Responsibility. They are your responsibility. Okay, number 4. Una, you are responsible for your what? Ano number 1 po? Number 1, for your what? Time with the Lord. Nag-uukot ka ba ng oras sa Kanya? Okay, kapag digo ka, malamig ka, gutom ka spiritually, wala kang pwedeng isip, ikaw ang may gagagawan. Okay? Hindi ka nagbibigay ng time sa Panginoon para makipagtagpo. Ano po yung pangalawa? Okay, for our what? Handling our what? Stress. Hindi ka dapat laging balisa, takot, nangangatag hindi dapat. Kapag ano ka, pinili mo yan. Are you listening? Amen? Mag-focus ka doon sa kontrolado mo, hindi mo sa out of control mo. Amen? Spend your time doing things na mag-enjoy ka. At ano pa? Meaningful. Ano yung pangatlo na responsibility ka? Ano yung pangatlo ko? Your what? Emotion and reaction. Reaction. Pangatlo, pang-apat, words, action, thoughts, and companion. Okay, you are responsible sa mga salita na lalabas sa bibig, sa iyong mga pinaggagawa, sa iyong iniisip at maging sa mga tao na hinayang ma-influensya ka sapagkat sila ang naging companion mo. Amen? Amen? At yung saloobin mo, bakit ganyan? Sabi ng Bible, okay, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of what? Life. You are to keep your heart with all diligence. Ayun siya, 1, 2, 3, 4, 5. Itong limang ito are your responsibility. Ito limang ito, your one, ito yung what, ito yung what, ito yung responsible ka dito. Ipapalugod mo ito sa Panginoon. Okay? Again, you are responsible for what comes out of your mouth. Memories na? Bagay sa puso mo, bagay sa mga companion, kaibigan, barkada, okay, barkada mo yan kasi kapasyahan mo maging barkada mo yan. Kaibigan mo kasi kapasyahan mo maging kaibigan mo yan. Okay? But again, in chapter 13, verse 20, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng habilin. Pipiliin mo ang magiging companion mo, barkada mo. Choose your influence. Choose your influence. Okay? Now, Proverbs 13:20. 13:20. Nandiyan na po kayo? Ready? Basa. He that walketh with wise men. Okay. He that walketh with wise men shall be what? Shall be wise. Nagpaliwanag yan? Ewan ko lang. Yung pagtagalag, malapit. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang
Aking Christian, sabi ko, choose your what? Choose your influence. You are the one who decide who your companions are. Choose your influence. Okay? Na, kayo mga estudyante, high school, bumarkada kayo sa mga matatalino, huwag sa mga bomb. Bumarkada kayo sa mga masipag mag-aral, huwag sa mga bulak. Bumarkada kayo sa mga estudyante na naluluko pag nag-cancel ng klase si Egay. Hindi sa tulong-tuwa. Sabi siya, enroll ka, tapos lagi mo pala, walang pasok. Hindi ba ganda? Nag-enroll ka na lagi pa sa walang pasok. Tumigil ka na lang. Ganyan ka kasi, barkada mo nagbulang-bulero. Amen? Magbumarkada ka sa magtalino para magmukha kang matalino ka hindi. Amen? Magsalamin ka. Kahit walang grado. Diba? Pagkain lang gano'n. Choose your influence. Okay. You're responsible for your thoughts. Amen? Sa iniisip mo, you're responsible. Tama yung madalas yung kasabihan na hindi mo mabibigyan ng ibon na dumaan sa ulo mo. Amen? Amen? Dumaan eh. Amen? Hindi mo mabibigyan dumaan. Pero pag yung ibon nakagawa na ng ugat sa ulo mo, kasalanan mo na. Ay, nakabagtog ka pa. Namugat na yun eh. Di ba? Kasi ibig sabihin, madalas talaga hindi mo iwasapin pumasok na masamang kaisipan. Tama? Malaswa, ang masama ay lumagi na riyan at nakapagdaan mo na. Amen? Oh Lord, I'm sorry. Sa naisip ko ito. Sorry, Lord. You see that? You are responsible for your what? For your thoughts. Okay? Naisip mo yan because of pag pinili mo. Ito yung henerasyon. Okay? Na ayaw tumanggap ng kanyang responsibilidad. Okay? Bagkus, naghahanap lagi ng masisisi. Amen? Hindi yung mga bakla. Yung mga sexual. Yung mga confused. Lalaki siya pero babae yun. Yung babae naman, okay, lalaki. Nagagalit pa pag nilay mo siya. Anong siya? Ma'am! May bigote kay ma'am. May item sa apple kay ma'am. Right. Tama, di ba? Bastos ka, wala kang gana. Paano ka ng katawan mo? Magbahin pa yung beauty mo. Di ba? Ano sabi nila? I was born this way. You see? Okay, son? Yes, we are all sinners. But by the grace of God, kita nyo, nung tayo ay maligtas, binago ng Lord yung ating buhay. Okay? Kaya nga, kung ngayong gabi, napakinggan natin ito, pero nakastuck ka pa rin. Diyan. Okay? Again, pinili mo na yan. Makalipo ako? Hindi ko nababalik yung ating pinag-usapan. Pero ang ibig ito, huwag kang ma-stop dyan. Amen? Amen? Mga Lord, ye shall know the truth, ye shall know the truth, and the truth shall make you what? It shall make you free. Huwag kang ma-stop sa kanyang palagay na ganyan. Amen? Amen? By the grace of God, maging meaningful ang buhay natin na lalabis sa puno nito. Huwag na ma-stop sa depression, huwag na ma-stop sa galit, huwag na ma-stop sa bitterness. Wow! Hindi alam.
If you are stuck in sin, you are responsible. God has made it a way sa iyo at sa akin upang tayo makalaya sa kasalanan. Amen? Look in 1 Corinthians 10:13. There have no temptation taken you but such as with common to man, but God is faithful who will not able you to what? To be tempted na higit sa iyong makakaya. Amen? Amen? Alam mo temptation, God will make a way of escape para makatakas ka. Amen? For what? For a meaningful, fruitful Christian life. Amen? Hindi nakastuck sa kasalanan. Hindi nakastuck sa madilim na bahagi ng buhay. Okay? Kaya ngayong gabi, kung nakastuck ka dyan, again, you are responsible. I pray, and then ang ibig ng Lord, ngayong gabi, makalaya ka dyan. Amen? Tayo na rin tuloy po natin. Panginoon, akin pong binigay ang mensahe ito na alam ko po na galing sa iyo, nais mo mapakinggan ng iyong mga anak,